Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyong muli, no? Yan, meron na naman tayong bibigyan ng reaksyon mga kabayan kasi nung ang ating vice presidente ay nag-hold ng press briefing kanina mga kabayan. Alam ko yung iba sa inyo nakapanood na nun. At alam ninyo, sinasabi nila na ito daw press briefing ng ating vice presidente, walang laman. Diba? Sino pa ba mga kabayan na magsasabi niyan? Diba? Yung mga against, no? Sa ating vice president. Alam ninyo mga kabayan, ang nangyayari ngayon sa politika ng ating bansa ay talagang apektado ang growth ng ating bansa. Kaya nasabi dito ng ating vice presidente na talagang kailangan na ng tulong ng Diyos mga kabayan kasi malala na ang nangyayari sa ating bansa, no? So syempre mga kabayan, ito lumabas na mga kabayan ng SC order, no, ng House lumabas na ang order ng Supreme Court, no, sa SC orders House Senate Executive Secretary to comment on petition B 2025 GAA. Ayan mga kabayan. So, ito mga kabayan ay inuutusan ng Supreme Court mga kabayan na magbigay ng comment patungkol dito sa petition na pinasa ni Attorney Vic Rodriguez. O nga pala mga kabayan, bago ko makalimutan, no? Dito kasi sa naka-flash natin sa screen, ayan, yan makikita nyo sa screen na yan. Wala dyan si Attorney Vic Rodriguez at yung dalawa pa mga kabayan na guest ng PDP, no. So i-comment na lang natin diyan sa comment section, PP natin para hindi niyo makalimutan mga kabayan. Ito, kailangan na magbigay ng comment itong House of Representatives, no, at et al, no, by directing respondents House of Representative, Senate and Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi nga mga kabayan, no, kita ninyo, may questionable talaga diyan. Ang bilis mga kabayan na gumawa ng panibagong issue ang gobyernong ito mga kabayan para na sa ganon mapagtakpan itong issue na to na nangyari sa BICAM. Diba? Ito mga kabayan. Bersamin to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Ayan mga kabayan. 10 days. Kailangan sumagot itong mga to mga kabayan, yung House of Representatives, yung mga nandyan sa BICAM, sa Senate mga kabayan, at yung si Lucas Bersamin, no? Kasi mga kabayan, sila yung mga nanguna dyan mga kabayan na mag-deny dyan sa kapalpakan na nangyari sa BICAM. So syempre mga kabayan, alam ninyo, itong nangyari na to na impeachment ng ating Vice Presidente, kumbaga taranta moves ang nangyari. Kasi mga kabayan, ang daming nagsasabi na mga nag-study, no, ng about sa law. Tayo na may nakikinig mga kabayan sa mga nakapag-aral ng law. Kaya tayo, kumbaga, naiintindihan natin. Siyempre, pinaliwanag na nila mga kabayan ng kumbagay mas klarado at madali nating maintindihan yung mga bagay-bagay na nangyari dito sa impeachment. Kasi sinasabi diyan mga kabayan, hindi dumaan, no, sa tamang proceedings, no, hindi dumaan sa tamang proseso ang impeachment na to. Kasi in one day mga kabayan, na ipasa ang impeachment. Ganon kalupit mga kabayan. Kita ninyo, nilalagpasan nila yung proseso ng batas mga kabayan sa impeachment. Paano pa mga kabayan? Yun yung vice presidente. Kaya nilang gawing ganyan. Ginagawa nila yung katarantaduhan mga kabayan, pag-abuso sa batas. What more pa, tayong mga mahihirap, kita ninyo mga kabayan, yung sinabi ni Luistro, no? Yung congressman na yan mga kabayan. Attorney yan mga kabayan, siyempre, knowledgeable din yan pagdating sa batas. Ngayon, nabanggit niya dyan mga kabayan na pwedeng i-arrest, no? Warrantless arrest yung mga vlogger na yung tinatawag nilang flagrante. Basta yung mga kabayan, warrantless arrest. Diba? Yan yung sinasabi doon, mga kabayan, ni Luistro. Ngayon, parang ang nangyayari mga kabayan, gusto nila na pairalin yung kumbaga parang little martial law, no? Mga ganon mga kabayan kasi gusto nilang i-compress mga kabayan yung mga vlogger or yung mga katulad natin mga kabayan, normal na Pilipino na nagpapahayag ng ating pagkadismaya sa administrasyon na to. Kasi kita ninyo mga kabayan, napakatindi na nangyayari. At ang maganda lang dito mga kabayan, hindi nila kaya, no, yung strategy nung mga Duterte. Isipin niyo mga kabayan, nung lumabas, no, itong ating vice president nagpunta ng Japan, nagpahayag yan doon na kinukonsidera na niya yung pagtakbo ng
bilang presidente. Ngayon mga kabayan, 'di ba't merong file na ng mga impeachment sa ating vice presidente. 'Yun mga kabayan ay natulog. Kaya matagal mga kabayan natulog 'yan diyan sa Congress, no? 'Di ba? Napakatagal nun, tahimik. Siyempre tayo mga kabayan ay walang na sinasabi natin na hindi na matutuloy ang impeachment, 'di ba? Ay ngayon mga kabayan, nabalitaan nila na ang vice presidente ay tatakbo at kinukonsidera na maging presidente. Tingin ko mga kabayan, ito ay pinalano na no ng mga Dutertes, no. Etong pag-express no at pagpapahayag ng pagtakbo bilang presidente. Tingin ko mga kabayan, yan ay planado kasi diyan mga kabayan nahuli niya. Nahuli at napasakay nila mga kabayan yung mga congressman na hindi mapapagkatiwalaan ng kanilang samahan mga kabayan. Katulad ito, katulad yung mga congressman mga kabayan na pumirma, di ba? Nilaglag nila yung mga sarili nila ngayon, di ba? Ngayon, kita na ng mga Pilipino kung sino yung mga congressman na may paninindigan, no? At prinsipyo na hindi madadala mga kabayan sa pera-pera. Di ba? Hindi mo pwedeng gawing katwiran yung kaya ka pumirma dahil may ipit yung budget or yung pondo para sa distrito mo. Hindi yon mga kabayan ang pwede mong i-reason. Kaya ngayon mga kabayan, di ba? Ang daming mga nagsasabi na nag-i-explain doon na kaya lang daw sila pumirma kasi nga gawa ng pondo na yan. Pero wrong move mga kabayan. Wrong move ang nangyari dito sa mga congressman na to. So anyway, pakinggan muna natin mga kabayan itong mensahe dito kasi sinasabi mga kabayan nitong mga lutanista no na wala daw laman itong mga sinabi ng ating Vice President sa press briefing na to. So pakinggan muna natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Yan yung isa mga kabayan na madiin no na mensahe diyan ng ating Vice President mga kabayan. Kasi unang-una, napakatindi ng nangyayari ngayon. Isipin ninyo mga kabayan, ipagbase ninyo yung last administration at itong present administration. Nung panahon mga kabayan ni Duterte, no, ni PRRD, ang mga namamatay mga kabayan, mga durugista. Diba? Mga masasamang loob na against sa kapayapaan ng ating bansa mga kabayan. Katulad na lang ng mga kaliwa, 'di ba? Itong mga adik-adik mga kabayan, sila ang namamatay. Ngayon mga kabayan, mapapanood mo sa balita na ang mga namamatay mga kabayan at namumulestya ay yung mga matitinong tao mga kabayan. Katulad na lang nung napanood ko kanina mga kabayan sa balita na yung mag-inano, pinasok sa bahay mga kabayan, ninakawan na, ginahasa pa. Oh, mali ba? Pagkatapos ginahasa mga kabayan, pinatay pa. Isipin mo yon mga kabayan. Nung panahon ni Duterte mga kabayan, yung mga gumagawa ng masasama na yon mga kabayan ang namamatay. Eh ngayon, yung mga matitino mga kabayan at walang kalaban-laban na mga Pilipino ang pinapatay. Isipin mo, sa administrasyon yan mga kabayan ang nangyayari ni Bungit. Diba? Kita ninyo mga kabayan, talamak na naman ngayon ang bentahan ng pinagbabawal na gamot. Tapos ang lalabas mga kabayan sa Facebook page ng PDEA ay nabawasan na daw. Saan sila mga kabayan nag-survey? Diba? Saan sila nag-survey ng mga ganong datos, no? Na sasabihin nila luminis na mga kabayan yung mga bara-barangay na diyan sa pinagbabawal na gamot na yan. My goodness talaga mga kabayan. My God, I hate drugs. Isipin ninyong mabuti, no? Lahat ng mga pinalalabas nitong mga to, mga kabayan, sa mainstream media at yung mga datos na yan, mga kabayan, kabaligtaran ang nangyayari. Isipin ninyo, mga kabayan, sinasabi nila na tumaas ang growth ng ating bansa. Pero kita ninyo, mga kabayan, tingnan ninyo yung nasa laylayan ng lipunan. Mas marami yung nagsasabi, mga kabayan, na sila yung naghihirap at lalong humirap ngayon, mga kabayan, ngayong panahon na to ni Bungit. Kasi nga, mga kabayan, tumaas ang mga bilihin. Walang matinong trabaho mga kabayan. Pahirapan ngayon na humanap ng trabaho kahit nga sa construction mga kabayan.
hagya ka ng makasingit kasi nga mga kabayan, ang dami naghahanap ng trabaho kahit construction na yun ha. Diba? Sus Maria Joseph mga kabayan. Tapos ang sasabihin ng mga lutanista, tayo ay mga fake news, tayo ay mga naglalabas ng nagdi-destabilize ng gobyerno. Hindi yun mga kabayan. Tayo ay naglalabas dito ng totoong nangyayari at ating mga hinaing no diyan sa gobyerno na yan. Kasi mga kabayan, abusado ang gobyerno. Isipin ninyo, kaliwat kanan mga kabayan ang ayuda, wala naman disaster. Tapos makikita mo mga kabayan sa ayuda, may mga picture ng politiko. Meron pang 100 mga kabayan na vote for Romualdez. Wala nang kalaban mga kabayan, vote for Romualdez pa. 'Di ba? Kung tunay mga kabayan, kaya itong nangyayari, isipin ninyo mga kabayan, yung Vietnam ha. Lagi nilang sinasabi na tayo ay pro-China, pro-China. Laging sisihin mga kabayan yung China. Maliban mga kabayan sa China na nagkiklaim dyan sa West Philippine Sea na wala naman talaga yung West Philippine Sea na yan mga kabayan. Yung Vietnam mga kabayan, bakit yung mga Vietnam nag-aano na rin dyan, naglalagay na rin o nagtatayo na rin ng mga kumbaga islands. Nagpapalakas ng sarili nilang mga kagamitan. Na while tayo mga kabayan, yung BRP Sierra Madre mga kabayan, napakatanda na nun, bakit hindi mapalitan? Napakaraming pera mga kabayan ng gobyerno na laging nawawala. Isipin ninyo, gold wala. PhilHealth bankrupt. Yung ang dami mga kabayan, GSIS, Land Bank mga kabayan, kinuha din ng pera. Yung DBM, kinuha din ng pera. Oh, 'di ba? Tapos ngayon mga kabayan, walang budget. Tunay mga kabayan. Oh, talagang help the Philippines, God. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. Kita ninyo mga kabayan, itong ating vice presidente ay parang hindi niya masyadong hindi masyadong binibigyan ng importansya itong impeachment na to, no mga kabayan. Kasi sa haba ng video na to mga kabayan, na 25 minutes yan, hindi na natin tatapusin yan. Napanood ko na rin yan kanina mga kabayan. Alam ko yung iba sa inyo napanood na. Katulad na lang mga kabayan nung nasabi niya na 'di ba, yung mas masakit pa yung matanggal no, yung ma-break up ka ng yung jowa kaysa dito sa impeachment. So parang mga kabayan ang lumalabas dito, hindi niya masyadong binibigyan no ng kumbaga merits no itong impeachment na to kasi mga kabayan palpak sablay mga kabayan, masyado silang napaghalataan na talagang ang priority nila ay matanggal talaga ang vice presidente, hindi para sa kapayapaan mga kabayan. Isipin ninyo, yung mga Iglesia ni Cristo nagrally, napakarami nila mga kabayan, pero here we go mga kabayan, lumabas pa rin yung impeachment na yan. So wala silang pinakikinggan mga kabayan. At ito pa, diba? Itong si Charis, ayan, si Charis mga kabayan, meron din itong si sagot agad, no? Sumagot agad to mga kabayan dyan sa sinabi na to ng ating vice presidente. Pakinggan natin. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through. Oh, yan yung kanyang constitutional duty, no, mga kabayan. Yan din yung sinabi ni Bungit, mga kabayan, nung press briefing din niya, di ba? Oo na, mga kabayan, sabihin na natin na ito yung constitutional duty niya, mga kabayan, bilang isang congressman. Pero dapat, alam niyo, ito rin mga kabayan ang nagpahamak, no, sa ating vice presidente. Kasi yan, mga kabayan, ang unang-unang nag-ano dyan sa budget na yan, di ba? I move, di ba? Na tapusin na agad yung pagdinig doon sa budget ng vice presidente, lalo na yung sa anong tawag dito, yung sa confidential funds, 'di ba? Ito din mga kabayan, si Sandro na to ang may pakana niyan, 'di ba? Kaya tapos ngayon, ang sinisisi nila yung vice presidente na walang nag-propose ng mga budget na yan at na nag-approve yung mga congressman, 'di ba? So tunay mga kabayan, tuloy the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign,
Alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippines. So, ang nangyari mga kabayan, hindi ito constitutional mga kabayan. Ano to? Personal to. Personal mga kabayan. Itong atake na to mga kabayan. Kaya siya ang unang-unang pumirma. Diba? Ano to? Personal tag dito, kumbaga personal na galit to mga kabayan, hindi yan sa constitutional. Kasi kung dumaan talaga mga kabayan yan sa constitutional or natural proceedings ng impeachment, dapat dumaan sila sa tamang proseso, hindi yung one day. Saan ka nakita mga kabayan ng ganong impeachment in one day mga kabayan, release agad, diba? Forward agad sa Senate, tuloy. Philippine Sea, sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto Kita mo, Timo, ito mga kabayan. Galit itong mga congressman na to sa fake news, diba? May patawag pa nga sila at bumupa ng Triocom. Kita mo to mga kabayan, fake news tong sinasabi na to ni Sandro. Kasi mga kabayan, ang napakaliwanag ng pagkakarinig doon at kahit ulit-ulitin nyo mga kabayan, walang sinabi doon papatayin. Conditional yung sinabi niya doon na once na may nangyari sa vice presidente, yung pinagbili na niya, gantihan tong mga to. So, bakit itong mga to? Takot na takot mga kabayan. Diba? Dapat nga mas protektahan nila yung vice presidente kasi pag may nangyari dyan, kayo ang babawian. Kasi kayo ay threat, kayo ang threat dito sa vice presidente kasi noon pa mga kabayan, sila yung nagpahamak sa vice president. gusto niyang patayin ng speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Hindi na kami nagtataka kasi alam ng mga taong bayan, mga kabayan, na ito'y planado. Kahit pa sabihin ni Bungit, mga kabayan, na huwag yung pansinin yan, yung impeachment na yan, wala naman tayong mapapala, di ba? Pero mga kabayan, yun nakaplano na. Nung nabalitaan kasi nila mga kabayan, natatakbo talaga sa pagka-presidente, ang vice-presidente, yan nagkagulo-gulo na yung mga yan. Diba? Nawala na sila sa plano. Kailangan natin ma-impeach to, masira natin tong vice-presidente kasi delikado tayo pag ito naging presidente. Lahat tayo shoot sa banga. At baka itong pamilya ng Marcos at Romualdez mga kabayan, bumiyahe, papuntang ibang bansa na naman. Tunay. Kaya si Aimee mga kabayan hindi pabor dito sa impeachment na to kasi nga mga kabayan, sablay. May sablay ang kanyang kapatid at itong kanyang pinsan. Napakalaki mga kabayan. Isipin niyo, kapatid na, hindi pa rin pabor, 'di ba? So ibig sabihin, talagang malaki ang problema at malaki mga kabayan na magiging gulo sa bansa. Ngayon pa nga lang mga kabayan, walang ganyan, crisis na ang nangyayari. What more pa na ganyang may issue, no? Alam niyo mga kabayan, naiisip ko lang, no? Tayo may internal na problem, no? Tapos the same time may problem tayo diyan sa West Philippine Sea. Paano kaya mga kabayan, habang tayo ay may problema, no, sa ating bansa, no, ay mag-take advantage itong mga problema natin diyan sa West Philippine Sea? Kamusta na kaya ang mangyayari sa mga Pilipino? Itong mga mayayaman na to mga kabayan, matik yan, makakalis agad yan ng bansa natin. Tayong mga mahihirap mga kabayan ang maiiwan. Kawawa talaga tayong mga mahihirap mga kabayan. Kaya itong ginagawa ng administrasyon, ewan ko na lang mga kabayan, bakit hindi nila nakikita, no? Hindi nakikita nitong mga supporters na to ni Bungit yung katotohanan na nangyayari sa bansa natin. Napakahirap na ng buhay ng mga Pilipino. Pabor pa rin sila. Ewan ko mga kabayan, hindi nila naiintindihan ang nangyayari or talagang nagbubulag-bulagan sila sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Diba? Hindi porket Duterte yung mga usapan mga kabayan. Tingnan lang natin yung mga nangyayari before and now mga kabayan. Yung present, kita ninyo, napakaraming krimen na nangyayari binabalita. Pero anong aksyon ng gobyerno mga kabayan? Diba? Wala mga kabayan. At yan, tamang balita lang. Kailangan naman kung sasabihin mo, kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. Ito mga kabayan ay personal. Personal itong nangyari na to. Pinipersonal nila yung impeachment na yan sa vice presidente. No, mga kabayan. So anyway, ayan, hanggang dito na lang muna yung video natin mga kabayan. At tayo magpapaalam muna at may gagawin tayo. So, ayan mga kabayan, see you sa susunod na video. At adjust muna sa inyo mga kabayan. May pag-uusapan pa ulit tayo about dyan sa impeachment na yan. At marami yung mga nagpapaliwanag
about sa kapalpakan ng impeachment na yan. So, adios mga kabayan. See you sa susunod na video. At huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-comment na rin kayo ng inyong saloobin mga kabayan. Lahat tayo malayang magpahayag ng ating mga gustong sabihin about dito sa palpak na gobyerno na to. So, adios muna mga kabayan.